So once again, the title of our sermon is Teach Us to Pray. Okay? So paano nagsimula ito? Itong mga disciples kasi in verse 1, ang sabi, Lord, turuan mo nga kaming manalangin kagaya ni John the Baptist. Tinuturuan niya yung mga disciples niya kung paano manalangin. So, ano po ibig sabihin nito? Mahalaga po mga kapatid na tayo ay natututong manalangin. Ang kagandahan nito, pansinin ninyo, ang sabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Hindi sinabi ng mga disciples na, Lord, teach us to preach. Hindi rin sinabi ng mga disciples na, Lord, teach us to do miracles. Teach us to cast out evil spirits. Teach us to pray for healing. Hindi yung sinabi ng mga disciples, di ba? Ang sabi nila, Lord, teach us to pray. Naintindihan natin. So, ibig sabihin, ganun kahalaga yung pananalangin. Now, ano ba yung unang message ni Lord? So, ito na nga. So, the intimacy of holy fear and prayer. So, ang sabi ni Jesus, di ba? This is the way you will pray. Father, our Father in heaven. So, doon pa lang sa unang line na yun, punong-puno na ng meaning yan. Our Father in heaven. Bakit hindi sinabi ni Jesus na, my Father in heaven? Kasi ang tinuturo ni Jesus doon sa mga disciples niya, ako lang ang pwedeng tumawag ng my Father. Kasi only I have a special direct relationship with the Father because I am the Son, capital S-O-N. I am the Son of God. Kayo, sons of God. Small S-O-N-S. Naintindihan ninyo? Kaya tayo, we are sons and daughters of God. Small s, small d. Blasphemy. Blasphemy yun. I-consider mo yung sarili mo, nakapantay ni Jesus Christ. Ano ka? Matino ba isip mo? So mga kapatid, so ito, ang sabi ni Jesus, our Father. So ibig sabihin, kayo, magkakapantay kayo, magkakapatid kayo, our Father. So walang pwede sa inyo magsabi na my Father. Kahit ako, never kong sinabi na aking ama. Hindi, aming ama. Father, when I address God, Father, never ko sinabing my Father. Ano yun? Pinapantay ko yung sarili ko kay Jesus. So, our Father, so, and then, ang sabihin nito, we have a connection with the Creator. Connection. May connection tayo sa langit. Yung mga anak ng Diyos, ito, I'm talking all of the sons, true sons and daughters of God, no? Ito yung mga taong nagsuko ng buhay kay Kristo. Kasi ito, tandaan niyo po ito, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pastor, totoo ba yan? John chapter 8, verse 44, isulat niyo yung verse, ang sabi diyan ni Jesus, kayo'y sa inyong amang dyablo, dahil kayo ay nabubuhay sa kasinungalingan, dahil si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Tingnan niyo yung sinabi ni Jesus, John 8:44, kayo sa inyong amang dyablo. Ang dyablo ang ama ninyo. Yun ang sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, maliwanag na maliwanag, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan, lahat ng nabubuhay sa kasalanan, hindi anak ng Diyos. Although, lahat tayo, nilikha tayo ng Diyos. Yun ang totoo. All of us are created by God. Okay? All of us are created by God, but not all of us are children of God. Only those who surrendered their lives to Jesus Christ, only those who acknowledge Jesus Christ as their Lord, God and Savior. Maliwanag po mga kapatid, huwag kayong magkakamali dyan. So, kaya kung ikaw, isinuko mo ang buhay mo kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng buhay mo, anak ka ng Diyos. Ngayon, kung hindi mo pa nagagawa yan, hindi ka pa anak ng Diyos. Created ka lang ng Lord. Nilikha ka lang ng Diyos. Pero, hindi ka anak ng Diyos. Hindi pa. So, that's why all of those who are children of God have a connection with the Creator. So, ano ibig sabihin nito? God desires our presence. Okay? God desires our presence. Ang gusto ni Lord, nakikipag-communicate tayo sa Kanya. Naintindihan niyo ba? Ang gusto ng Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya. Ito meron bang magtatay na hindi nag-uusap? Meron, di ba? Meron, wala? Meron. So, bakit hindi nag-uusap? Kasi, maaaring magkagalit. Hindi maganda yung relasyon nila. Yun ang masakit doon. Pero, lahat ng matinong tatay, gusto nilang kausapin yung kanilang mga anak. Ngayon, kung ang isang tatay, hindi matino, definitely, wala siyang pakialam sa anak niya.
Pero ang Diyos, dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay siyang nuknukan ng magagandang mga pag-uugali, gusto ng Panginoon nakikipag-usap tayo sa Kanya. Pangalawa, confidence in His care. Ibig sabihin, meron tayong katiyakan na tayo'y aalagaan ng ating Ama. Kaya sabihin, our Father. God desires our prosperity or welfare. Naniniwala ba kayo na ang gusto ni Lord, God wants the best for you? Naniniwala kayo doon? God wants the best for you. When I pray for David, ang pinagpe-pray ko, Lord, bigyan mo ng malaking sweldo yung anak ko. Gusto ko pag-pray, Lord, I pray na bigyan mo siya ng promotion after promotion, hindi siya magkakasakit. Ingatan niyo po, Panginoon. Lord, lahat ng magagandang bagay, yun ang pinagpe-pray ko sa anak ko. Kulang nila ipag-pray ko, Lord, siya po maging may-ari ng Accenture. Pero malapit na. Di ba? Because I want the best for my son. Naintindihan niyo ba? Ewan ko lang kayo, yung mga tatay dito, kung halimbawa sinasabihin yung mga anak niyo, wala kang kwenta, wala kang malas ka, ba't ka pa ipinanganak? Naku, grabe yan. Sigurado, kung meron sa inyo, ganyan ang ginagawa, babalik sa inyong lahat yan. Babalik sa inyong lahat yan. Galit ang Diyos sa mga tatay na masasama. Naintindihan niyo ba? Kaya kung halimbawa, merong isa dito na ganyan ang tratuhin niyo yung mga anak ninyo, magsisi kayo. Dahil talagang paparusahan kayo ng Diyos. Dapat ang mga tatay, binibitawan yung magaganda na, anak, pagpapalain ka ng, puro blessing. Lord, i-bless niyo po yung anak ko. Lord, yung anak ko po, Panginoon, pagpalain ninyo. Halimbawa, makasalanan yung anak mo, Lord, sana po magsisi yung anak ko, magbago yung anak ko, Panginoon, nang sa gayon, Lord, ay maranasan niya yung pagpapala mo. Naunawaan natin, hindi, Lord, patayin niyo po yung anak ko, Lord, makakulong po sana yung anak ko, Lord. Ang ipag-pray niyo, magsisi, magbago. Naintindihan ba natin? So, pangatlo, careful approach. Because our Father, di ba our Father in heaven, di ba? Anong sabihin ng our Father in heaven? Ito, nagpapakita nito that we must have a careful approach in calling out to Him. Kasi yung iba parang body-body si Lord. Lord, ano ba? Lord, ano ba? Ang tagal mo naman. Lord, ano ba? Parang gano'n, di ba? Parang, yung bang napaka-casual ng relationship mo sa Diyos. Although God wants to be intimate with us, gusto ng Diyos na maging malapit siya sa atin, pero hindi naman yung babastusin mo na parang, ka-level mo si Lord? Ano ka, hello? Ang sabi ito, our Father in heaven, nagpapatunay na ang kalagayan ng Diyos, siya ang lumikha ng langit at lupa. Hindi kayo magka-level. Naintindihan natin? Are you listening? Hindi kayo magka-level ng Diyos. Sobrang milya-milya, thousands of miles, millions of miles, billions of miles ang layo mo sa Diyos. Naintindihan niyo ba? He is the creator of the heavens and the earth. Kaya hindi kayo magka-level. Igalang mo ang Diyos. Respetuhin mo ang Diyos. Be careful in calling out to Him. Naintindihan natin mga kapatid. That's the meaning of our Father in heaven. Now, pangalawa, the priority of prayer. Ang sabi naman ni Jesus, sabi, the priority of prayer, it talks about God's name, God's kingdom, God's will. So, basahin nga natin sa wikang English, Luke 11 verse 2. So, He said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Wow. New King James Version. Hindi nyo mababasa yung last part sa NIV o sa NLT o sa mga bagong version. That's why I love New King James Version. So, He said to them, kapag kayo mananalangin ganito, Our Father in heaven, verse 1. Verse 2, hallowed be your name, your kingdom come, hallowed be your name. Sa Tagalog, aming Ama sa langit, no? Pakabanalin ang iyong pangalan, maghari ang iyong kalooban, ang kaharian mo ay dumating, at ang kalooban mo ay mangyari nawa dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Okay, so isa-isahin natin. Una, sanctify His name. Sabihin, pakabanalin ang pangalan mo. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, God wants His name to be glorified on earth and in our lives. So, ibig sabihin, paano ka ba mabuhay? Paano ka ba magsalita?
Paano mo ba gugulin yung buhay mo? Ito ba'y nagbibigay ng papuri sa kabanalan ng Diyos? O ang dami mong ginagawang kasalanan? Nakakahiya yung buhay mo. Wala kang patotoo ng Panginoon. That's why, ang sabi dyan, yun ang sabihin ng hallowed be your name. O sa ibang translation, holy be your name. Hindi ibig sabihin nito na inuutusan natin ng Diyos na, Lord, banalin mo nga yung pangalan mo. Hindi. Ibig sabihin yan, pakabanalin ang pangalan mo dito sa lupa. Parang sinasabi mo, ang prayer mo, Lord, sinasabi ni Jesus, yung pangalan ng Ama, ang pangalan ng Diyos, dapat ay bigyan nyo ng kabanalan dito sa lupa. Kung paano kayong mabuhay, kung paano kayong magsalita, paano kayong kumilos, dapat nagbibigay yan ng kabanalan sa pangalan ng Diyos. Hindi yung nakakahiya ang mga buhay ninyo. Naunawaan natin mga kapatid, that's the meaning of hallowed be your name or holy be your name. It talks about the holiness of God. Alam niyo ba, sa lahat ng attributes o katangian ng Diyos, only holy is mentioned 3 times in the Bible. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Never niyo mababasa yan na merciful, merciful, merciful is the Lord God Almighty. Hindi niyo mababasa sa Bible, never, na faithful, faithful, faithful is the Lord God Almighty. Only, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Why? Because it speaks about the holiness of God. The threefold holiness of God. Naintindihan natin mga kapatid. Sa lahat ng attributes ng Diyos, ang pinakamahalaga, yung holiness ng Diyos. Okay, pangalawa, spread His kingdom. Pag sinabing spread, ikalat mo. So, dumating nawa ang kaharian mo. So, paano natin mapapalaganap ang kaharian ng Diyos? Una, sa buhay natin. Okay? Kasi when you say, your kingdom come, yung kingdom muna sa puso mo. Ibig sabihin, ikaw mismo, isuko mo ang buhay mo kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng buhay mo. So, ikaw mismo, is the kingdom of God, is Jesus ruling and reigning in your life? Si Jesus ba ang Panginoon mo? It talks about lordship. Pag sinabing lordship, pagiging Panginoon. So, si Jesus ba ang Panginoon mo? Masasabi mo ba na si Lord ang nangunguna sa buhay mo? Masasabi mo ba na si Jesus ang number 1 sa buhay mo? Masasabi mo ba na yung kalooban ng Diyos, yung kanyang pagiging Panginoon, ay naghahari sa iyo? Amen? Okay? So, hindi lang yon. Sinasabi mo rin na, yung sabihin niya, tumating ang kaharian mo, are you spreading the Word of God? Are you sharing the Word of God? Alam niyo yung ginagawa natin ng mga 40-day challenge, yung mga big day Sunday. That is one way to spread the kingdom of God. Naunawaan po natin. So, nakapag-baptize tayo ng, can you imagine, in 6 months time, 7 months time, from December to June, nakapag-baptize tayo ng 26. So, purihin ang Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, in 7 months time, ano yan? That is an achievement. Alam niyo ba? Kasi alam niyo, ang tagal ko na nagpapastora, 1992, nung nagpastor ako. From 1992 to 2018, no? Can you imagine yan, no? Napakatagal na yun. 1992 to 2018. More than 20 years. Hindi ako nakapag-baptize ng more than 20. Ang pinakamarami ko yatang nabaptize, 17. Meron ako nabaptize siguro mga 30, pero nawala din lahat. Pero ito, ngayon lang ako nakapag-baptize ng 2019. 90 yung nabaptize natin. And then from 2019 up to 2025, ang nababaptize natin, more than 300 na. Purihin ang Diyos. Kaya palakpakan nga natin ang Panginoon. So, nagkataon nga lang na yung kalahati, hindi ko na makita. So, sana naman, ano yan, magbalikan. So, mga kapatid, yun ang nais ng Panginoon, ikalat natin ang kanyang salita. Pangatlo, submit to His reign. Ano sabihin ng submit to His reign? Mangyari nawa ang kalooban mo kung paano nangyayari ito sa langit, mangyari dito sa lupa. Okay? So, ano sabihin ito? Kasi ang kalooban ng Diyos sa langit, laging nasusunod.
Walang angel sa langit na inutusan ni Lord, o gawin mo nga ito, pumunta ka nga doon, kausapin mo nga, iligtas mo nga itong anak ko na to. Walang angel sa, ay, ayoko, Lord. Alam niyo, lahat ng mga sumuway kay Jesus, itinapon niya pababa. Yun ang tawag doon, fallen angels. Yun ang mga naging demonyo. Okay? Kaya fallen angel. Kaya yung mga demonyo, dating mga anghel yan. Okay? Kaya nga, pwede yung mag-appear na parang maganda, maayos, mabait, pero kunwari lang yon. Pero kasi sila, mga fallen, mga ibinagsak na mga anghel na sumama sa rebellion ni Satanas nung unang panahon before the creation of the world. 1/3 of the angels in heaven nag-join kay Lucifer. Si Lucifer, dati niyang pangalan yan, pero nung siya sinipa ng Panginoon dito sa lupa, kasama nung 1/3 ng mga angels, naging from Lucifer to Satan. Okay? Satan means adversary, kaaway. So, ang ibig sabihin dito, Lord, nawa ang kalooban mo mangyari sa lupa kagaya ng nangyayari sa langit. Ano ibig sabihin nun? Yung kalooban ng Lord, nasusunod ba to sa buhay natin? Nasusunod ba yung gusto ni Lord sa buhay mo? Naunawaan niyo? Nasusunod ba? Kapag sinabi ni Lord, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, mag-attend ka ng church, mag-join ka ng prayer meeting, magpakabait ka, yung bisyo mo, alisin mo na yan, yung masamang karelasyon mo, putulin mo na yan. Nasusunod ba yun sa kalooban? Yung kalooban ng Diyos? Mag-aral kang mabuti, huwag kang number 1 sa pangungopia. Nasusunod ba yun sa yung kalooban ni Lord? Naintindihan niyo ba? Huwag kang corrupt, ha? Hindi yung mga bond paper sa office, inuuwi mo. Yung stapler, kakailang stapler na yung boss mo. Kasi inuuwi mo lahat, no? Yung mga ballpen, yung mga pambura. Lagi kang late, late ka na nga, early out ka pa. Kung hindi ka late, absent ka sa church. So, ang tanong, nasusunod ba yung kalooban ni Lord sa buhay mo? Naintindihan ba natin? Yun ang ibig sabihin noon na mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Are you listening? Amen? So, ito, tinuturuan tayo ni Lord kung paano mag-pray, ha? Kasi sabi ito, ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Ito tinuro nga. Ito na, ibig sabihin nun. Ang problema kasi sa atin, kabisado natin yung, yung Lord's Prayer, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, deliver us from evil. And forevermore. So, mga kapatid, yung iba kabisado natin, di ba? Mag-Our Father ka ng 10 beses dahil 10 ang kasalanan mo. Nakalugod ka pa niyan. Pero ang tanong, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Kabisado mo lang, pero hindi mo naiintindihan. Kaya nga pinapaliwanag sa atin ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin niya, Our Father na yan? Pangatlo, the necessity of prayer. Okay? Ano ibig sabihin ng the necessity of prayer? Yung kahalagahan ng pananalangin. Ano ba yung mga mahalagang dapat ipanalangin? 4 na F yan. No? Food, forgiveness, fortitude, and freedom. Okay, isa-isahin natin. Pero ano ba yung sabihin ng Luke 11:3-4? Basahin natin. 1, 2, 3. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins. For we also forgive everyone who is indebted to us, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Okay, so NIV, New King James Version. Sabi diyan, give us day by day our daily bread. So, ano ba yung mga necessities na yan? Necessities means pangangailangan. O, isa-isahin natin. Number 1, provision for the day. Ibig sabihin yung, ano ba yung provision? Ito yung pagbibigay, di ba? Pagbibigay sa araw-araw. Sabi yan, give us each day our daily bread, or give us bread day by day. So, food. We are praying for food. Pero hindi lang naman food ang ibig sabihin daw po niyan. Yan po ay binibigyan din yung daily dependence natin sa Diyos sa maraming bagay. So, we need to connect with God every day and humbly ask for His provision. Provision, ito yung mga pagbibigay ng Diyos. Ano bang mga provision ng Diyos sa atin?
pagkain, damit, ano pa, talino, ano pa, trabaho, pag-aaral, lahat ng mga bagay na meron tayo, yung mga physical, lahat ng mga material na meron tayo, provision ng Diyos. Naintindihan natin. Ibig sabihin yan, ay gusto ng Panginoon, araw-araw, tayo ay lalapit sa Kanya. Hindi yung lalapit ka lang sa Panginoon kapag may kailangan ka. Ang gusto ni Lord, sabi niya, give us each day, or give us day by day, our daily bread. Daily bread eh. Sabi yan, daily bread eh. Ano ba yung daily sa Tagalog? Hindi sinabing give us each day our weekly bread. No? Walang ganon. Give us each day our monthly bread. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So, gusto ng Panginoon, daily bread, daily ka pupunta sa Kanya. Parang yung mga estudyante, di ba, araw-araw kayo humihingi ng baon sa magulang ninyo. Di ba? Tama ba? Ilan dito, araw-araw yung hingi ng baon sa magulang? Pakitaas nga kamay. Araw-araw. Walang humihingi ng baon. No? Ilan, weekly ang hingi ng baon. Yan. Monthly. Yearly. Okay. So, pero, daily, pinapakain kayo ng magulang ninyo. Tama ba? Ilan sa inyo, ganito o anak, linggo ngayon, Lunes bukas, lahat ng pagkain mo sa loob ng isang linggo, kainin mo na ngayon. Para hindi na ako magluluto, para hindi ako naistorbo. Meron bang ganon? May magulang ba na ganon? O lahat, anak yung for 1 week eto, lahat ng laman ng rep, kainin mo ngayong araw Meron bang ganon? Wala naman, di ba? Araw-araw pinagluluto kayo ng magulang niyo, di ba? Parang ganito. Give us this day our daily bread. So, kapag hindi ka nagpe-pray daily, nagkakasala ka sa Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, daily ang punta natin sa Kanya. Naunuhan natin, are you listening? Okay? So, we need to connect with God every day, humbly ask for His provision. Now, pangalawa, pardon for our sins. Pagpapatawad sa ating mga kasalanan, forgiveness. Forgive us our sins. Yung ibang, di ba, yung kabisado natin, forgive us our trespasses. Malalim na English yun. Ano sabihin ng trespasses? Malupit yan, kung maintindihan niya. Ibig sabihin, di ba, trespassing ka. Sabihin, hanggang dito ka lang, lumagpas ka Trespassing ka. Ano ibig sabihin nun? Ang kalooban ng Diyos, dapat etong kalooban ng Diyos. Wag mong ibabiolate. Binayolate mo Ito yung kalooban ng Diyos hindi mo ginawa. Okay, nilampasan mo, hinakbangan mo. Ang sabi ng Panginoon, anak, hanggang dyan ka lang. Binayolate mo, lumampas-lampas ka. Trespassing yun. Kasalanan sa Diyos yan. Naintindihan ba natin? Binibigyan ka ng boundary ni Lord Hanggang dyan ka lang, anak. Lumampas ka Trespassing ka. Kaya, Lord, forgive us our trespasses. Naintindihan ba natin? So, sa bawat pagtawid mo, doon sa boundary ni Lord, kasalanan yun. Okay, paghingi ng tawad sa hindi paggawa ng kanyang mga utos. So kapag hindi mo ginagawa yung utos ni Lord, naku, kasalanan yan. Now, we live in a time of rampant disobedience and violation of God's commandments. Grabe, rampant na, di ba? Kung tumingin kayo sa paligid, ang daming mga taong sobrang makasalanan. In fact, ito mas malungkot at nakakainis. Kung sino pa yung gumagawa ng kasalanan, kung ano pa yung mga kasalanan na malinaw na nakalagay sa Bible, yung pa yung sineselebrate. Di ba? Yung pa yung pinapalakpakan, yung pa yung pinupuri, yung mga kasalanan. Naintindihan nyo ba? Tingnan nyo yung mga politiko natin, yung mga yung mga binoboto, di ba? Sila pa yung, kung sino pa yung maraming asawa, kung sino pa yung mga korap, sila pa yung naiboboto, hindi ba? Naisip nyo ba yon? Kung gaano ka-bio-bio yung mga botante natin, mga bobotante natin, di ba? Kung sino pa yung maraming kasalanan, kung sino pa yung mga korap, kung sino pa yung galing sa kulungan, kung sino pa yung mga masasamang tao, sila pa yung naiboboto. Di ba? Sineselebrate yung kasalanan. Naintindihan ba natin? So, ano ba yung 10C or 10 Commandments? Una, you shall have no other God beside me, sabi ng Diyos. Pangalawa, you shall not worship any idol or any graven image, yung mga nilikha ng kamay. Ang linaw niyan sa Bible, ha? Okay? Pangatlo, ang sabi diyan, do not use the name of the Lord your God in vain. Huwag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos sa kasamaan o sa mura.
o sa anumang sa mga biro-biro, pangalan ng Diyos. Pang-apat, sabi diyan, no, honor the Sabbath. Banalin mo yung araw ng pamamahinga. Ano ibig sabihin ng honor your Sabbath? Di ba, kaya nito, this Sabbath. Kumbaga, bigyan mo ng halaga yung pagsamba, yung araw ng pagsamba. Ano yung commandment number 5? Honor your father and mother. Napakaraming mga tampalasan ng mga anak na yun, mga bastos, mga rebelde sa magulang. Okay. Ano yung number 6? Number 6, you shall not murder. Huwag kang papatay. Ang dami mamamatay tao ngayon. Ano yung pampito? You shall not commit adultery. Pangalunya, huwag kang mangangalunya. Pangwalo, you shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Pwede lang magnakaw ng tingin. Pero yung magnakaw ka ng pag-aari ng iba, kasalanan yun. Ano yung pangsyam? Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Huwag kang sinungaling. And then pang-sampo, huwag mong pagnanasaan yung pag-aari ng iba. Ilan sa atin, violators. So mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon na sundin na. Pray, power for the battle, fortitude. Okay, lead us not into temptation. So merong bagong translation niya na lead us away from temptation or unnecessary trials. Kasi sa unang basa, lead us not into temptation, wag mo kami ipahintulot sa tukso, or parang lead us not, wag mo kaming dalhin sa tukso. Parang ganun, di ba? So kaya binago na yan. Medyo mali yung translation niya sa nung mga nag-translate sa from Greek to English. Medyo mali eh. Lead us not into temptation, nakakalito tuloy. Parang sinasabi mo, ang Diyos na ang nagdadala sa atin sa tukso, mali yun. Sa James chapter 1, verse 13, hindi tayo tinutokso ng Diyos. Si Satanas ang nagtumutokso sa atin. So, lead us away from temptation and unnecessary trials. Iligtas mo kami sa tukso. Ilayo mo kami sa tukso at sa mga pagsubok na napakabibigat. So, kailangan natin ng lakas at tatag upang labanan ang mga tukso at pagsubok. Ano yung fortitude? Ang fortitude, tinignan ko yung ang definition nito, strength of mind that enables a person to encounter danger, bear pain, and adversity with courage. Sa Tagalog, ito ay kalakasan ng pag-iisip na binibigyan ng isang tao ng lakas para mapagtagumpayan niya yung mga problema, kapahamakan, mga kapaitan ng puso, yung mga trial sa buhay. So, yung fortitude, naunawaan natin. So, that is why we can pray to God, Lord, bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Ang bigat po nitong pagsubok na pinagdadaanan ko. Patibayin niyo po yung faith ko, Lord. I need your grace. I need your extra grace. I need your Lord, the strength. I need your strength. Naintindihan natin? Kasi lahat naman tayo nakakaranas ng pagsubok, di ba? Sino ditong hindi nakakaranas ng problema o mga pagsubok sa buhay? Kami lang, di ba? Kami lang ni David, no? Ang laki ng pagsubok na pinagdaanan namin dito nakaraang linggo. Yung pagkawala ni Pastora Malo. Sobrang bigat niya. Parang mahirap tanggapin. So that's why I always pray, Lord, bigyan mo kami ng lakas, tibay ng dibdib, lakas ng pananampalataya para mapagtagumpayan itong mga bagay na ito. So, pang-apat is deliver us from evil. Deliver us from the evil one. So, we ask for divine protection laban sa mga gawa ng kaaway. Kailangan yan dahil alam nyo, ang demonyo, very active yan. Listen to this, yung mga bagong baptized, no? Yung mga bagong baptized, pakinggan nyo sasabihin ko. Kung hindi kayo mapipigilan ng demonyong magpabautismo, pipigilan niya kayo na lumago ang faith ninyo. Ulitin ko Tandaan niyo sabihin ko. Kung hindi kayo mapipigilan ng demonyo na magpabaptize o maborn again, pipigilan niya kayo na mag-grow ang faith ninyo. Lahat ng pwedeng gawin ng demonyo, gagawin niya para mag-backslide ka. Kaya, dapat labanan niya. How? To pray every day. As much as possible. As many times as possible. Pangalawa, you read the Bible. Read the Bible. Kasi diyan kayo kukuha ng lakas. Sa Bible. Okay? And then fellowship. Wag kang absent ng church except for emergency reasons. Kasi kapag umattend ka ng church, yung presence ni Lord ang nagpapalakas sa atin.
Kahit na sabihin na, saka na ako attend ng church, malungkot ako. Nako, pagka ganyan ang pag-iisip mo, saka ka na attend ng church pagka malungkot ka, hindi ka na makakabawi. Saka na ako attend ng church pagka okay na ako. Nako, hindi ka makakabawi, hindi ka magiging okay. Kailan ka magiging okay? Kailan ka makakabawi? Pag bumalik ka sa church. Naintindihan natin. Kasi ako, alam niyo, kung gano'n ang prinsipyo ko sa buhay, saka na ako attend ng church pagka hindi na ako malungkot. Nako, malamang matagal na ako nag-backslide at hindi ako nagpastor. Kasi may mga pagkakataon talaga, malungkot ako. May mga pagkakataon, ang dami kong problema. Maraming pagkakataon, hindi ako okay, pero uma-attend pa rin ako ng church. And then after attending the church, doon ako nagsisimulang maging okay. Bakit? Nakakarinig ako ng Word of God, na ipagpe-pray ako. Yung mga kaibigan ko, kinukumusta ako, kumusta ka na, Joey? Ano na, kumusta ka na? O, kumusta yung grades mo? Kumusta yung pag-aaral mo? O kumusta yung trabaho mo? Doon ako nakakabawi. Naintindihan niyo ba? Pero kung naman nag-iisa ka, sino magpe-pray sa'yo? Saan ka makakarinig ng Word of God? Saan ka makakarinig ng Word of encouragement? Sinong kukumusta sa'yo? Nag-iisa ka. Naintindihan ba natin? Are you listening? So kaya mahalaga, mga kapatid, no, na deliver us from the evil one. We ask for divine protection laban sa mga gawa ng kaaway, physically, emotionally, and spiritually. So this involves battling against the forces of darkness. Okay? Not only that, kasama na dyan yung witchcraft, occultism, mag-ingat kayo dyan. No? So, deliver us from the evil one. Manalangin kayo. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, ang sabi diyan, for we do not battle against flesh and blood, but against rulers, authorities, principalities, against spiritual forces in the heavenly realms. Ano ibig sabihin nun? Ang pakikipaglaban natin, we are in battle. At tandaan ninyo, we are in battle. Lahat ng Christians, we are in battle. Battle against what? Battle against who? Against the devil. Ang Ephesians 6:12, we are battling, we are wrestling, we are battling, we are fighting, not against flesh and blood. Hindi dahil sa mundi tayong kalaban natin, hindi mga tao ha, hindi laman at dugo, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, hindi yung kapitbahay mo. Ang kalaban mo, yung mga demonyong nasa likod nila, yung mga demonyong gumagawa sa isip nila, yun ang kalaban mo. We do not battle against flesh and blood, but against rulers, authorities, principalities, spiritual forces in the heavenly realms. Mga demonyo ang kalaban natin. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya halimbawa, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, parang ibang kumilos, parang talagang punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng masamang ugali. Kasi may demonyo sa likod niyan. Ang ipag-pray mo, Lord, yung pong demonyo na kumikilos di sa tatay ko, sa nanay ko, Lord, I pray God, lumayas in Jesus' name. At nawa, Panginoon, mabuksan po yung isip at puso ng nanay ko, ng tatay ko, ng kuya ko, Panginoon, para po magbago siya at makakilala siya sa Panginoon. Naintindihan niyo ba? Sarado isip niyan, madalim ang isip niyan. May nakakubabaw na gawa ng demonyo diyan, kaya ganyan ang kilos niyan. Naintindihan ba natin? Kahit ikaw kapag ka negative ang isip mo kapag ka parang para kang dilim-dilim na ng pag-iisip mo, ibig sabihin nananalo ang demonyo sa iyo. Anong dapat mong gawin? You have to cast it out. You have to say, Lord, tulungan niyo po ako, palayain niyo po ako Panginoon sa negative thoughts, palayain niyo po ako, Panginoon, sa kadiliman na nararamdaman ko ngayon, palayain niyo po ako, Panginoon, sa kalungkutan na nararamdaman ko ngayon, in the name of Jesus, O God, pasayahin niyo po ako, Lord, I pray, O God, the joy of the Lord be my strength. Nehemiah chapter 8, verse 10, the joy of the Lord is your strength. Naunawaan natin mga kapatid. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, in life application, gumawa tayo ng application, pray, acronym, madaling tandaan. Una, P, praise God daily. Purihin mo ang Diyos araw-araw. Magpasalamat muna bago mag-cellphone o ano pa mang bagay. Okay, pagising sa umaga, cellphone agad. Sige, hanggang 3 oras na yan. Only na yan. So, mag-praise ka muna. Purihin muna ang Diyos dahil dumilat ka pa. Nagising ka pa. Okay? Manalangin ka muna. Magbasa ka ng Bible. Okay? Faith book before Facebook. Ulitin ko Faith book. Ano yung faith book? Bible. Faith book before Facebook. Okay? So, pangalawa, recognize God's rule. Okay? Sabihin, kilalanin mo yung paghahari ng Diyos sa buhay mo.
Hayaan mo ang Diyos maghari sa buhay mo. Magtanong kay Lord bago magdesisyon. Kaya bago ka gumawa ng mga major decisions, kaya magtanong ka muna. In fact, bago ka bumili ng cellphone, bago ako bumili ng sapatos, magpapaalo muna kay Lord. Lord, bibili po ako sapatos, Lord. Okay po ba sa inyo? Lord, bibili po ako ng relo, bibili po ako, Panginoon. Lord, ng cellphone, ng laptop. Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Kalooban niyo po ba? Yung pagbili ko ng sasakyan, nakailang sasakyan na ako, nakatatlong sasakyan na ako, pinagpe-pray ko yung kay Lord. Lord, kalooban niyo po ba bumili ko ng sasakyan? Kalooban niyo po ba, Lord, na ibenta ko tong luma ko sasakyan, bibili ko ng bago? Lord, ayoko po mag-sakit ng ulo do sa akin, Lord. Ganun ang prayer ko, Lord, kung hindi niyo po kalooban na bumili ko ng bago sasakyan, Lord, pigilan niyo po ako, ayoko magkamali. Ayoko pong pagsisihan yung decision ko, Lord. Naintindihan niyo ba? When I applied for Lasal Araneta or WCC, Lord, tulungan niyo po ako, Lord. At nalilito po ako, Lord, kung sino yung tatanggapin ko kasi parehong gusto ko. Lord, saan ba ako magtuturo, Lord? Saan ba ako mag-a-apply? Saan ba ako talaga? Dito ba ako sa Lasal Araneta or dito sa World City Colleges? Sabi ni Lord, doon ka sa WCC. Siyempre, mas gusto ko sana sa Lasal Araneta kasi may pangalan kaysa WCC. Sabi ko, first time ko narinig. Pero purihin ang Diyos kasi dinala ko ng Lord sa WCC, yung pala, gagawin akong Dean ng College of Arts and Sciences doon. So, when I obeyed the Lord. So, magtanong ka muna kay Lord, Lord, ano ba yung desisyon ko? Tama po ba ito? Magtatayo po ako ng business, Lord. Tulungan niyo po ako. Ayoko po magkamali. Panginoon, ayoko po magkamali, Lord. At later on, mababankrupt, mapapahiya ka, Panginoon, mapapahiya ako. Ganon. Naintindihan niyo pa yung sinasabi ko? Hindi yung magdidesisyon ka na ikaw lang, ang galing-galing mo, ang feeling mo, all-knowing ka, and then bankrupt yung business mo. Naintindihan natin? Magtanong ka muna. Ano bang kursong gusto ni Lord para sa iyo? Hindi yung nakakalimang taong ka na, 5 kolehiyo, 5 kurso, hindi ka matapos-tapos, puro ka first year. Naintindihan ba natin? So, magpasakop ka sa Panginoon. Now, pangatlo, ask for needs humbly. Isulat mo yung daily needs mo. Remember, God is your Father. Admit your struggles or problems. Ask for His help. Magsulat ka, and dapat may prayer list ka. Para, alam niyo kapag may prayer list ka, ang daling mag-pray ng 15 minutes. Pero kung wala kang prayer list, 5 minutes lang, parang eternity na. Kasi wala kang prayer list eh. Pero kung may prayer list ka, 15 minutes, napaka-exit. Sabi, i-alarm mo yung cellphone mo, 15 minutes. Parang ang bilis naman. Another 15 minutes nga. Hindi mo namamalayan, nakaka-30 minutes ka na. So, and then, remember, God is your Father. Admit your struggles or problems. Sabihin mo, Lord, ito po yung problema ko ngayon. Alam niyo ako, sinasabi ko kay Lord pag malungkot ako. Sabi ko, Lord, malungkot po ako. Pasayahin niyo naman po ako. Alam niyo, bago matapos yung araw na yun, masaya na ako. Ask for the help because God is your Father. If you are a child of God, you have surrendered your life to Jesus Christ, God is your Father, and God is obligated to help you. Why? Because you are His child. Naintindihan niyo ba? Anak kayo ng Diyos eh. Sino dito yung matitinong magulang na pinapabayaan niyo yung mga anak ninyo? Walang matinong magulang na nagpapabaya sa anak. Lalo pa kaya ang ating Diyos Ama. Naintindihan ba natin? If we want the best for our children, God the Father wants the best for us. Naintindihan niyo ba? Are you listening? Palakpakan nga natin ang Panginoon. And then lastly, yield to grace and guidance. Ibig sabihin ng yield, magpasakop ka sa guidance ng Panginoon. Confess before sleeping. Bago ka matulog, humingi ka ng tawad sa Diyos, and then pray for power and protection. Pray for power and protection. Humingi ka sa Diyos ng kapangyarihan para mapaglabanan lahat ng tukso at proteksyon para hindi ka galawin ng demonyo. Okay? So, in conclusion, the power of prayer. The power of prayer means God delights to have a conversation with you. Praying doesn't have to be difficult. There is no magic formula for praying. Just talk to God from your heart, be sincere, and
Open your heart and mind to His voice. So, maging sincere ka, maging open ka sa Panginoon. Hindi mahirap mag-pray. Just say what is in your mind. Okay? Kung ano yung nasa puso mo, sabihin mo sa Panginoon. Ano ba yung pinakatamang salita? Walang tamang salita. Kasi kahit na medyo balibaliktad yung salita, alam nyo ako, nung na-born again ako, ini-English ko si Lord. Hindi ba ako, hindi bali ng wrong grammar ako. Naintindihan naman ni Lord. Kaya doon ako natutong mag-English eh. Totoo yan. Natuto ako mag-English sa prayer ko. Ini-English ko si Lord. So, unti-unti, tinuruan ako ni Lord ng tamang pag-English. So, ganun din ang gawin nyo. Gusto nyo matuto mag-English. Englishin nyo si Lord. Kahit mali-mali, kahit barok yung English mo. Kahit mali-mali yung grammar mo, naintindihan ni Lord yan. In fact, bago mo pa sabihin, alam na ni Lord eh. Gusto lang niyang marinig. Okay? In conclusion, Romans 8:32, one of my most favorite verses in the Bible. Basahin natin. Sabay-sabay, malakas. 1, 2, 3. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay niyang masagana sa atin ang lahat ng bagay. Tingnan niyo, napakaganda nitong verse na to. Ano ibig sabihin nito? Kung ang Diyos Ama, yung most cherished possession, yung most important possession ng ating Diyos Ama, ibinigay sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Gaano pa kaya yung mga lesser things? Naintindihan niyo ba yung comparison na binigay dito? Na yung pinakamataas na nga the best na nga yung binigay ni God the Father nung binigay niya si Jesus Christ Yung bang mga lesser things, lesser than that, hindi niya kaya ibigay sa atin? Naintindihan niyo ba? So, ang sabi diyan, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Naintindihan ba? Lahat ng bagay na makakabuti sa atin. Yun ang ibig sabihin niya. So, bakit ka mag-aatubili na lumapit sa Diyos? Magmadali ka na mag-pray. Because there is power in prayer. Why? Because God is waiting for you. Naintindihan po ninyo. Remember, God is always waiting for you to pray. Let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, O God, sa pagkakataong ito, binigay mo sa amin na makapakinig na inyong mga salita. Lord, dalangin ko po, Lord God, turuan niyo po kaming patuloy paano manalangin. Teach us to pray the way you taught your disciples. Nawa sa umagang ito, naliwanagan po kami kung ano ba yung mga tamang pananalangin at ano ba ibig sabihin ng the Lord's Prayer. Salamat po, O Diyos, nawa next time na mag-pray kami, merong bagong sigla sa pananalangin. Dahil naunawaan namin, ano ba ibig sabihin nitong Our Father. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you and praise you. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise